Bureau of Immigration, wala pa raw pong naitalang bagong travel records na magpapakitang nakalabas na ng Pilipinas si Senator Bato de la Rosa. Kumuha po tayo ng buong detalye dyan sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Inihayag ng Bureau of Immigration na wala pa silang naitatalang bagong record nagsasabing nakalabas na ng bansa si Senador Bato de la Rosa. Sa pagtatanong ng Bombo Radio, ibinahagi ng Immigration Spokesperson Dana Sandoval na sa kasalukuyan ay walang bagong travel records ang namonitor ng kawanihan. Kasunod ang payag ng mapaulat na kalis na mula sa Senado si Senador de la Rosa kaninang pasado alas 2 ng madaling araw. Habang nilinaw naman ang tagapagsalita na hindi saklaw ng kawanihan ang patungkol sa usapin domestic flights, partikular kung ang mamabatas ay nakalipad tungo sa ibang lugar o lalawigan. Si Senador de la Rosa ay kasulukuyang naharap sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court dahil sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Mayroon na ring inisyong arrest warrant ang International Tribunal laban sa kanya, ngunit sa kasalukuyan ay hindi pa matagumpay na isisilbi dahil na rin sa nakabinbing pangpetisyon sa Korte Suprema. Kaugnay rito, ang Department of Information and Communications Technology kasama Cybercrime Investigation and Coordinating Center ay nanawagan sa publiko na maging responsable sa impormasyon ibinabahagi online. Partikular na tinukoy ni Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda ang patungkol sa insidente o putukang nangyari sa loob ng Senado. Nananawagan kami sa publiko at mga netizens na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyong online tungkol sa insidente. Sa panahon ng tensyon at pangamba, walang puwang ang pagpapakalat ng mga fake news at mga hindi beripikadong impormasyon, mga edited videos at mga mapanlinlang na mga posts na magdadagdag ng kalituhan at takot sa publiko. Gaya ng sabi ng ating Pangulo, kalma lang po tayo. Dahil rito, hinikayat niya ang publiko na suriin maigi ang anumang impormasyon, nakikita at ibinabahagi sa online. Hinihikayat ang lahat na magbahagi lamang ng mga impormasyon mula sa lehitimo o opisyal na sources at suriin bago mag-post, comment o mag-share. Sino mang mapapatunayang nag-ambag o nag-udyok sa pagpapakalat ng maling impormasyon online at karahasan ay hindi palalagpasin ng CICC at sisiguraduhin na mapapatawan ng karampatang parusa. Ang ilang civic groups ay isinisi ang naganap na insidente ng putukan sa Senado nang magsilbi umano ito bilang o mistulang kadlungan para kay Senador Bato de la Rosa para maiwasan ang pananagutan. Naniniwala si Jose Goycia ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya at iba pang grupo na sanhi at nag-ugat din ito sa bagong liderato ng Senado at mga kaalyado. Giyot ng grupo ay hindi dapat gawing proteksyon ang Senado para lamang makaiwas ang isang individual sa batas. Kanila ring kinwestiyon ang pagtatangka ng ilan na kontrolin ng naratibo para palabasing gobyerno ang siyang may kasalanan sa naganap na pangyayari. Giyot pa nila ay hindi dapat baliwaliin ang umunoy paggamit ng sitwasyon bilang propaganda upang makalikha lamang ng simpatsya para sa proteksyon sa mambabatas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.